Influenza-like illness sa ating bansa, pag-uusapan kasama ang infectious disease expert, Dr. Ronjean Solante. Dr. Solante, magandang tanghali po. Hi, good afternoon to everyone. Dr. Solante, ano po ba yung mga factors na nagpapataas ng bilang ng mga kaso ng influenza-like illnesses sa bansa? Itong nangyari ngayon sa bansa is a natural occurrence of the what we call seasonal influenza. And ang alam naman natin yan, tag-ulan and then malamig. These are environmental favor na pwedeng ang virus mas mananatili sa mga tao, no? And at the same time, ang mga tao ngayon, usually pag malamig, nasa bahay, so there's also increased risk of transmission. Yung pangatlong reason ito, the influenza-like illness is caused by different various co-circulating organism. Hindi lang influenza. You have rhinovirus, enterovirus, respiratory syncytial virus, adenovirus, and even COVID-19. No? So, kung titingnan natin yung trend ng influenza-like illness for the past years, even in 2022, after the pandemic, 2023, talagang umpisa ng August, September, October, November, December, until early part of January, mataas pa rin ang influenza-like illness. Doc, ano-ano po ba yung mga pangunahing sintomas nitong influenza-like illnesses na dapat pong bantayan ng publiko, lalo na po ang mga bata at mga matatanda? Okay, unang-una, pag sinabing influenza-like illness, kahawig siya doon sa manifestations ng flu. Ano ba ito, no? Ubo, sipon, sakit sa lalamunan, sakit sa ulo, pwede rin yung may kasamang lagnat, and usually, ang number of days na mangyayari to within 10 days. Okay? So, ibig sabihin, that's self-limited. After 10 days, nawawala ito, maski walang gamot, and usually, ang gamot lang talaga nito, ipapahinga lang sa bahay at para hindi rin makakahawa. At saka, yung mikrobyo, usually naman, hindi naman ganun kalala yan dahil nawawala din, nilalabanan ng immune system natin. So, Doc, ano po yung maipapayo ninyo sa publiko tungkol sa tamang pag-iwas sa sakit na ito? Dahil sinabi ninyo, parang COVID siya na hanggang 10 days pwede pa rin magkasakit o nandun pa rin yung virus. Yes. Unang-una, i-emphasize natin na kung meron kang sintomas, dapat hindi mo mahawaan yung mga kasamahan mo sa bahay or even doon sa mga offices or doon sa mga estudyante na pwedeng mahawaan mo dahil nga without the face mask, within 3 feet, pwede mong matransmit ang influenza-like illness. Pangalawa, as much as possible, kung hindi maiwasan, you have to wear the face mask para naman hindi lalabas yung mikrobyo sa bibig mo or sa ilong mo. And those people who are near you can also be protected. Yung pangatlo, the other mode of transmission of influenza-like illness is through contact or surfaces. Yung mga hinahawakan ng mga merong influenza-like illness, hawak ka sa ilong mo, hawak ka sa bibig, hawak ka doon sa mga mesa or table, then you can also get that. That's why you have to always wash your hands when you touch your nose, when you touch your mouth, you have to wash your hands. At siguro, gusto ko na lang tumbukin dahil 50% of the influenza-like illness are caused by influenza. This is a vaccine-preventable virus. So, papaigtingin pa rin natin, we have to promote all should be receiving influenza or flu vaccine, especially the vulnerable population and the very young children, like less than 5 years old. Doc, sa ngayon meron po bang bagong strain ng virus na nagdudulot ng mas malubhang sintomas o komplikasyon? So far ngayon sa mga data doon sa Department of Health Epidemiology Bureau Surveillance, yung mga virus na nakikita doon sa mga mayroong sintomas na influenza-like illness, wala po tayong mga virus na nakikitaan na mas bangis. These are the usual seasonal influenza and respiratory viruses na nakikita natin sa mga during times of
ganitong klaseng buwan. Siguro, ang isa sa factor dyan, pag halimbawa meron mang mag-severe na magka-influenza-like illness and will lead to a severe influenza, ang isang factor dyan, number 1, pag hindi ka bakunado. Number 2, if your immune system is also very low, like yung mga bata or yung may mga matatanda. Or number 3, if you are immunocompromised. So, these are the usual group of population na pwedeng malala ang virus because of their immune response or system na hindi ganun kalakas lalaban sa mikrobyo. Sa kaugnay pa pong usapin, Doc, dahil marami sa mga kababayan po natin ang apektado ng mga nagdaang lindol at pag-alboroto ng mga bulkan na nasa evacuation shelters, ano po ba ang mga karaniwang sakit na maaaring kumalat sa mga ganito pong sitwasyon? Yun, maganda yan, no? Kasi sa mga evacuation center, ang pinaka-challenge sa mga kapatid natin, no, kababayan, yung potable water supply at saka yung palikuran na malinis, no? So, in those areas na hindi maganda ang potable water supply, pwede sila makakuha ng what we call infectious diarrhea. Yung diarrhea, pagtatae dahil sa mga contaminated water supply. Pangalawa, pag hindi rin maganda ang palikuran, then that can also be a cause of what we call mga infectious diseases na nakukuha sa dumi, kagaya ng amoebiasis, no, novovirus, or even mga rotavirus that is also common in children and very young individuals. Pangatlo, no, yung respiratory infection pa rin dahil nga nagkukumpul-kumpulan sila sa isang area tapos hindi naman sila lahat nagsusuot ng face mask, then that's also another common infection in sa mga areas na to. So Doc, ano naman po yung maipapayo ninyo sa mga healthcare workers sa evacuation sites para mapabilis at matukoy at maagapan din yung mga posibleng infectious disease bago ito kumalat? Well, unang-una, napaka-importante ng role ng mga doktor, no, mga nurses sa education, no, kung paano ang pag-hand wash, paano magsuot ng face mask sa mga evacuation center, paano dapat ang tubig na malinis kung saan man kukuha for drinking at lilinisan palagi ang palikuran. And especially, siguro, i-closely monitor din nila yung mga vulnerable population, kagaya ng mga matatanda, 60 years old and above. Kasi pag medyo may mga sintomas yan, ito talaga yung mga pasyente natin nakikita ngayon dito sa San Lazaro na na-admit because of pneumonia, because of diarrhea, or because of typhoid fever. Okay, Doc, mensahe o paalala na lang po sa publiko tungkol sa kahalagahan ng kalinisan, tamang pagkain at maagang pagpapatingin sa doktor sa gitna ng mga ganitong sitwasyon. Okay, yes, no? So salamat at siguro paalala pa rin natin sa mga kababayan natin na ito yung mga panahon na mataas ang respiratory tract infection. Protektahan natin yung sarili natin. Kung hindi tayo bakunado, magpabakuna tayo. Kung kailangan natin pupunta sa mga mataong lugar, magsuot ng face mask, maghugas ng kamay, and those vulnerable population, i-mandatory natin na mag-face mask sila para hindi sila mahawaan ng infection. Salamat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante.